Hello, Sir Mark. Please hide my identity. Just call me Bianca. 20 years old at tubong Samar. Ngunit sa ngayon ay dito na ako nanirahan sa Paco, Manila, kasama ang aking pamilya. Taong 2010 nang lisanin namin ng Samar for good reason. Namatay kasi ang lola ko na kasalukuyan noon nananahan sa Maynila, kasama ang 3 pinsan kong pinaaral nito sa isang kilalang universidad. Gayunpaman, maganda naman ang family background ng mga pinsan ko. Dahil bunso ang papa ko sa magkakapatid, sa kanya ni lola ipinangalan ang titulo ng bahay at lupa. Nagkataon namang nadistino ang mama ko sa Maynila bilang bagong manager sa isang branch ng company na hindi ko na lang papangalanan. Dahil madalas masalanta ng kalamidad ang Samar, ay minabuti ng mga magulang ko sa Maynila na lamang kami manirahan. Matagal nang alam ng papa ko ang goodwill na bigay sa kanya ni lola noong ito'y nabubuhay pa. Malaki ang bahay ng lola ko at kahit medyo old fashion ang disenyo nito, ay maganda at matibay pa rin ito. Dahil puno ng mga antigong kasangkapan ng tahanan at wala nang dapat pang idagdag na gamit, ay lumuwas kami ng Maynila na walang agam-agam. Lalo't 3 sa aming magkakapatid ang tutungtong ng college. Big family po kasi kami, Sir Mark, at ako ang bunso. Nasa edad 8 pa lamang ako nang lumipat kami sa Paco, Manila. Sa 5 taong Pasko at bagong taon na nagdaan, naging maayos naman ang lahat. Maraming handa, maraming natanggap na regalo at ampaw. Welcome ang mga bisita kahit hindi namin kadugo. Basta yung pamilyar na mukha katulad ng mga kapitbahay na araw-araw naming nakikita. Minsan kasama ng mga nakakatanda kong kapatid ang kani-kanilang mga boyfriend at girlfriend. At ilang relatives namin sa Calabarzon na dumayo pa talaga para makipasko. May pagkakataon din na nakakasalo pa namin ang kasintahan ng 3 kong pinsan na tinulungan noon ng yumao kong lola. Tulad ng sabi ko po, Sir Mark, napakalaki ng bahay. May mga bakante pang ang silid na ginawang imbakan ng mga lumang gamit. Mahilig kasi ang mama ko na bumili ng mga bagong kasangkapan na bumabagay sa takbo ng panahon. Taong 2018, hindi ko lubos akalain na sasalubungin namin ang isang madugo at malagim na bagong taon. Maligaya naman ang naganap na Pasko. Marami sa amin ang nagpalitan ng gift. Kahit ang bagong girlfriend ng Kuya Abel ko na siyang pinakapanganay sa lahat, ay binigyan ako ng regalo. Ilang beses ko nang na-meet si Ate Tanya. Madalas itong kasama ng kuya ko tuwing gabi. Kung hindi ako nagkakamali, 4 month na sila noon mag-on. Pero matagal na ang dalawang magkaibigan bago pa man sila ma-develop, lalo't naging magkaklase rin sila nung college. Ngunit may kakaiba kay Ate Tanya na ako lang ang nakapansin. Dahil sa ako nga ang bunso at madalas maiwan sa bahay. Batid kong may mga bagay na nagtatago sa loob ng kanyang katauhan na tila pilit tinatago. Palagi silang nagkukulong sa silid. Dahil 13 anyos na ako nung mga panahong yon, alam ko kung ano ang ginagawa nila bilang magkarelasyon. Hindi ako tanga para hindi yon malaman. For sure naman na nagtatalik ang dalawa. Ngunit yung nagkukubli sa likod ng katauhan ng magandang kasintahan ng kapatid ko ay matutuklasan ko mismo sa paggunita ng bagong taon. 3 days bago ang New Year's Eve. Kasalukuyan noon nasa abroad ang aking magulang. Nakatanggap kasi si mama ng special present gift sa company ng trip to America for 2 person lang. Sa regalo na yon, sagot na ng company ang hotel at pagkain. Sa madaling sabi, wala silang gagastusin. Kaya sinunggaban nila ang ganoong kagandang oportunidad na vacation abroad. Kaya nagpasko kami noon na hindi kasama ang both parents ko. Halos kami lang magkakapatid
Hindi naman namin problema ang pera. Masaya naman kami dahil dama namin ang saya ng Pasko. December 31, 2018. Abala ang mga ate ko sa mga paggawa ng mga ipanghahanda dahil may aasahan kaming darating na mga bisita. Halos karamihan dessert ang ginagawa nila. Ako naman, panay tingin lang at may sariling mundo. Ang ginagawa ko lang ay mag-enjoy kumain lalo't nasa punto ako ng pagdadalaga. Marami akong kaibigang mga kaklase. Nasanay na rin ako na palaging late umuwi ang mga kuya ko dahil mas hangad nilang makasama ang kanilang mga girlfriend. Ngunit iba si Kuya Abel. Umalis ito para sunduin ang kanyang nobya na si Ate Tanya. Nangungupahan kasi ang dalaga sa isang apartment sa Paco na medyo malayo ang distansya sa lugar namin. Bandang 3:00 ng hapon nang dumating sina Kuya Abel at Ate Tanya, lulan ng kotse na private service ng mga magulang ko pagpasok nila sa trabaho. Baka isipin ninyo mayaman kami. Sa totoo lang, ang kotse ay isang old model Lancer na second hand na nabili ng papa ko sa Banawe, Quezon City. Hello po, Ate Tanya. Nakangiting bati ko pagkababa ng kotse. Nasa labas ako noon ng pinto at nagwawalis ng kalat. Ngumiti lang ito at tila parang wala sa mood habang nakatuon sa hawak na cellphone. Dati hinahalikan pa niya ako sa pisngi sa tuwing bumibisita siya ng bahay kasama ang kuya ko. Pero iba ang bungad niya noong mga oras na yon. Nang mapansin kong telepono pala ni Kuya Abel ang hawak niya, napagtanto ko na baka may something ang dalawa. Pagkababa ni Kuya ng kotse, matapos maiparada ang sasakyan, tahimik silang naglakad papasok ng bahay. Hindi magawang maghawak kamay. Pinasadahan ko pa ang dalawa ng tingin habang paakyat ng hagdan. Mukhang bad mood ngayon si Ate Tanya. Ano kayang problema ng dalawang yun? Baka nahuli niya si Kuya na may ibang babae. Bahala na nga kayo. Napapatanong kong wika sa sarili bago pinagpatuloy ang pagligpit ng kalat. Bawal na kasi maglinis sa araw ng bagong taon dahil malas daw yon, ayon sa pamahiin ng matatanda. Pagkapasok ko ng sala, nakita ko ang mga kasama ko sa bahay na napapatingin sa bandang itaas. Kahit nakasarado ang pinto ng silid, dinig namin ang galit na boses ni Ate Tanya na tila binubulyawan ng kuya ko. Tama nga ako ng kutob. Babae ang dahilan ng kanilang tampuhan. Nagtataka naman po ako, Sir Mark, kung bakit tahimik lang ang Kuya Abel ko. Tanya, magkaibigan lang kami ni Pamela. Walang namagitan sa aming dalawa. Bakit ayaw mong maniwala? Dinig kong sabi ni Kuya. Mangangatwiran ka pa? Heto na nga ang ebidensya. Magde-deny ka pa? Kailan pa ito nagsimula? Akala ko ba tapos na ang lahat sa inyo? Sagot naman ng dalaga. Sir Mark, si Ate Pamela ang dating nobya ni Kuya Abel. Ito rin ang una niyang minahal mula noong manirahan kami sa Maynila. Mahigit 1 taon din ang kanilang relasyon. Bagamat si Pamela ang unang nagloko, alam kong nasaktan noon si Kuya Abel. Ilang buwan din ang lumipas bago naka-move on. Ngunit nung makilala niya si Ate Tanya, muling naging makulay ang mundo niya. Marahil hindi naging masaya si Ate Pamela sa bago, kaya kinulit ang kuya ko para makipagbalikan. Makalipas ang ilang sandali, biglang tumahimik ang lahat matapos tawagan ni Kuya ang dating nobya at nagwikang tumigil na ito sa pagpapadala ng mensahe. Pinatunayan niya sa harap ni Ate Tanya na nagkakamali lang ito ng hinala. Hindi ako makapaniwala na sobrang silosa pala nito. Muling binalot ng katahimikan ang silid. Pagkatapos ay lumabas ng kwarto ang dalawa na tila walang nangyaring alitan.
Magkahawak na ulit ang kanilang mga kamay. Tahimik lang ang mga ate ko. Batid kong medyo nakakahiya ang naging asal lang babae sa sarili naming pamamahay. Bagamat humingi naman ito ng paumanhin dahil nawalan ng kontrol ang kanyang bibig. Ang ginawa ni Ate Tanya, nagpapatunay kung gaano niya kamahal ang kuya ko. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang nakakabinging ingay sa buong paligid. Iba't ibang tunog ang marinig mula sa sipol ng turotot at paputok. Dagdagan pa ang sigaw ng mga taong nag-iinuman sa bawat kanto. Pangkaraniwan na lamang yun sa mga ganoong malaking selebrasyon. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, tuluyan nang nagpakawala ang mga tao. Napakaingay ng kalangitan gawa ng mga nagsisili parang kwitis at fireworks. Siyempre, mas malala ang nangyayari sa daan. Sumasaklaw ang nakakasilaw na liwanag mula sa mga batang may hawak na bingala at iba pang lumilikha ng liwanag, sanhi ng makapal na usok mula sa pulbura. May mga nagbabasaan ng tubig. Sobrang nakakaaliw talaga pagmasdan ng mga ito habang nakatanaw ako sa terasa. Maging ang mga ate at kuya ko ay nakikisalamuha sa mga tao na kapitbahay lang din namin. Nagiinuman sila sa tapat ng gate habang nag-iihaw ng isda at barbecue. Si Kuya Abel naman ay sinindihan ng sinturon ni Judas, kaya nagmistulang hamog ang usok nito. Ngunit isang bagay ang napansin ko. Bakit hindi nila kasama si Ate Tanya? Nasaan ito? Wala rin siya sa bahay mula first floor hanggang second floor. Nakabukas naman ang pinto sa banyo. Walang tao sa hapag. Dahil abala nga ang lahat sa labas, lalo't kaliwat kanan ng dagundong ng mga tugtog, ay nagawa pang magsayawan ng iba na tila walang patid ang kasiyahan. Makalipas pa ang ilang sandali kung saan humuhupa na ang ingay sa paligid at pahinang kumalma ang kalangitan, ay napansin kong hawak ni Kuya Abel ang kanyang cellphone. Tapos agad na nagtipa sabay tingin sa akin. Parang natural lang sa kanya na hindi kasama ang girlfriend kahit nasa bahay lang namin ito. Kaya napagpasyahan kong silipin si Ate Tanya sa silid ng kuya ko. Pagkatapat ko sa pinto, may narinig akong garalgal na tinig na tila parang hayop. Wala naman kaming mga alagang hayop. Hindi kasi kami mahilig sa aso at pusa. Mahina akong kumatok at bahagyang tinawag ang kanyang pangalan. Subalit wala akong nakuhang sagot. Batid kong may tao sa loob. Nakalak kasi ang pinto. Muli kong tinawag ng paulit-ulit ang pangalan ni Ate Tanya hanggang sa pagbuksan niya ako ng pinto. Nabanaag ko sa kanyang muka na parang nanggaling siya sa mahabang pagtakbo. Pawisan ng katawan. Buhaghag ang buhok at may nagkukubling takot sa mga mata. Ngunit nakikitaan ng malamig na aura. Anong nangyari sa'yo, Ate Tanya? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ko dito. Marami pa sana akong gustong itanong kung bakit nanatili lang ito sa loob ng kwarto, imbis na makihalubilo sa ibaba. Maselan kasi ako sa amoy ng pulbura, kaya pumirmi na lang ako dito. Saka takot din ako sa ingay ng paputok. Sagot niya. Napansin kong may pulang mantsa sa gilid ng kanyang labi. Hindi ko alam kung lipstick ba ito o natuyong dugo. Takot ka pala sa ingay ng paputok, Ate Tanya. Pero sa ngayon medyo tahimik na ang paligid. Tsaka maya-maya lang paakyat na sila para sa ating salo-salo. Sagot ko naman at pinilit ng ngumiti. Kahit kinakabahan ako. Wika pa ni Ate Tanya, pababa na rin sana siya dahil batid niyang hindi na gaano mausok. Nang makababa ito ng hagdan, nagkunwari akong nagtungo sa dining room para kumuha ng pagkain. At nang masilip kong kasama na nito si Kuya Abel, ay nagmamadali akong pumanik sa kanilang silid.
Alam kong may kakaiba doon na tila pinagtatakpan ng kapatid ko. Sir Mark, malansang amoy ang sumalubong sa akin. May naiwan pang bakas ng dugo sa sahig. Ang hindi ko maipaliwanag kung bakit nakakaamoy ako ng lana na sobrang tapang ang halimuyak na sadyang masakit sa ilong. Sinundan ko ang pulang mantsa sa sahig na direktang nagtapos sa ilalim ng kama. Nang silipin ko ang ilalim nito, kaagad na tumambad ang tumbang garapon kung saan kumalat ang mabahong langis na may nakahalong sangkap na hindi ko matukoy. Pero higit pa pala ang masasaksihan ko. May nakita akong pugot na ulo ng pusa. Pamilyar ito sa akin. Ang alagang pusa ng kapitbahay namin. Ngunit paano ito napunta sa ilalim ng kama? Kahit natatakot ako ay sinuri ko ang bintana. May bahid na dugo ang pagsamano nito at bakas na animoy, matatalas na kuko na gumuhit sa tabla. May dampa kasi sa likod ng bahay kung saan sa kabilang dako nito ay matatanaw ang mga barong-barong. Sir Mark, nataranta ako nang marinig ko ang papalapit na yabag. Kaya mabilis kong sinarado ang bintana at nagtago sa loob ng malaking antigong aparador na dating pagmamay-ari ng yumao kong lola. May maliliit na siwang sa harapan kaya nakita ko ang papasok ng magkasintahan. At halos magimbal ako sa itinuran ni kuya kung saan umano itinago ni Ate Tanya ang ulo ng pusa na agad namang itinuro ng dalaga. Nakita kong kinuha ng kuya ang pugot na ulo at isinilid sa supot. Dinampot din niya ang maliit na garapon at mahigpit na isinara ang takip bago binigay sa kasintahan. Natakot ka ba sa ingay ng mga paputok? Kaya mo natapon ang langis mo? Saka okay na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni kuya. Mali ka. Nataranta kasi ako kanina kaya natapon ko ang langis. Bigla kasing kumatok sa pinto ang kapatid mo. Hinahanap niya ako. Pati ang ulo ng pusa itinapon ko sa ilalim ng kama. Alam mo namang dugo at laman lang ng hayop ang nagpapalakas sa akin sa mga ganitong sitwasyon. At tanging dugo lang ng pusa ang nakakaalis ng pobya ko. Sir Mark, hindi lang po yun ang mga nalaman ko. Halos ilang taon na palang magkakilala ang dalawa, simula pa noong nasa probinsya pa kami. Masasabi kong matagal na nilang kilala ang isa't isa. Higit sa lahat, tubong samar din si Ate Tanya. In short, malalim na talaga ang kanilang ugnayan since nung mga bata pa sila. Nagawa pang pagtulungan ng dalawang linisin ng sahig bago gumayak sa napipintong salo-salo. Pagkaalis nila saka naman ako lumabas ng aparador at malalim na bumuga ng hangin bago lumabas ng silid. Nagkunwari akong walang nakita at narinig pagdating ko sa hapag. Nandoon na ang lahat. Kausap din ng isang ate ko si mama sa cellphone. Ang isa pa sa mga natuklasan ko, Sir Mark, lubos palang kakilala ng mga magulang ko ang bagong girlfriend ni Kuya Abel. Lumalabas na ako lang talaga ang walang alam. Sobrang casual ngang kausapin ni Ate Tanya si mama sa kabilang linya. At natutuwa pa nga ang mga magulang ko dahil nagkatuluyan silang dalawa ng kuya ko. Sir Mark, para lang akong tanga sa mga nangyayari. Walang alam tungkol sa tunay na buhay at pagkatao na ilang buwan ko palang nakita at nakausap. Lingid sa kaalaman ko, bata pa lamang ako noon, madalas na palang nagagawi sa bahay si Ate Tanya doon sa Samar. Bakit hindi ko siya kilala? Marahil paslit pa ako at walang alam kundi ang maglaro. Pagkatapos naming kumain, hinayaan lang namin na nakatiwangwang ang mga putahe sa hapag. Habang ang mga panghimagas ay nanatili sa loob ng rep. Bukas kasi darating ang iba naming kamag-anakan. Pagpatak ng 3:00 ng madaling araw kung saan nagpapahinga na ang lahat ng mga tao at natutulog naman ang ibang mga kasama ko sa bahay. Tila hindi ako dalawin ng antok. Tahimik na ang kalsada at marahil lasing na rin ang mga nagiinuman sa kanto. Nakapatay na ang sindi ng mga ilaw sa baba
at taas ng aming bahay. Maliban sa malaking Christmas tree sa sala at Christmas light sa terasa. Dahil hindi nga ako inaantok ay naisipan kong manood ng movie. May sarili kasi akong TV sa kwarto. Makalipas ang ilang sandali, bigla akong nakarinig ng malakas na kalabog na nagmumula sa silid ng aking mga magulang. Bawal kami pumasok doon. Yun ang mahigpit na patakaran sa bahay na kailangan naming sundin bilang alinsunod sa mga batas na pinaiiral ng aking mga magulang. Bukod doon, nasa silid na yun ang jewelry box ni mama at ilang cash ng papa ko. Dala ng mga magulang ko ang susi ng kanilang kwarto, pati ang duplicate nito. Naisip ko na baka may akyat bahay, lalo't sa mga ganoong pagkakataon aktibo ang kawatan dahil alam nilang pagod ang mga tao at nasa impluwensya ng alak. Nang mabuksan ko ang pinto ay nakita ko si Kuya Abel at Ate Tanya na lumabas ng silid. Dahil magkakatapat lang ang mga kwarto, pati ang iba kong kapatid ay napalabas na rin ako na tila na alarma sila sa ingay na yon. Sumenyas pa sa akin ang mga ito na manatili lang ako sa aking silid at ilak ko umano ang pinto. Kaya ganoon ang ginawa ko. Nanood na lang ulit ako ng TV at nilakasan ang volume. Ilang minuto ang lumipas. Dinig kong may nagbukas ng kalan kasabay ng malutong na tunog ng sangkalan. Kumalansing din ang mga kutsara at pinggan na animoy mga tao sa hapagkainan. Kaya naudlot ang aking panunood at naglakad patungong dining room. Nagugutom ka ba, Bianca? Gusto mo ba tikman ng bagong putahe? Nakangising wika ni ate habang hinihiwa ng kutsilyo ang sariwang laman na may bahid pa ng dugo. Nasa tapat niya si Ate Tanya na nagsisimula ng lantakan ng hilaw na karne. Busog pa po ako, ate. Baka hindi ako matunawan pag kumain ako niyan. Siya ba ang naghimasok sa silid nila mama at papa? Sagot at tanong ko dito. Oo, siya nga, Bianca. Nagkamali siya ng bahay na panagnanakawan. Nararapat lang siyang mamatay. Nandoon ang mga kuya mo sa kusina, abala sa pagkakatay. Sagot muli ni ate. Ang nakahain sa hapag ay parting tiyan ng biktima kung saan ito ang bahaging mataba na nagbibigay ng linamnam. Nagtungo ako sa kusina at nakitang pinagtulungan nga ng mga kapatid kong lalaki na chap-chapi ng mabutong bahagi na balak kaming pagnakawan. Hindi na ito bago sa akin, Sir Mark. Nagagawang pumatay ng pamilya ko sa tuwing gagawan kami ng masama. Ang dahilan kung bakit ako natakot nung mga sandaling pumasok ako sa silid ng kuya, hindi dahil sa takot ako kay Ate Tanya, kundi ayaw kong labagin ang batas ng pamilya namin. Tulad ng sabi ko, bawal kami pumasok sa hindi naman namin lungga. Kaya nga may kanya-kanya kaming mga kwarto. Matagal ko nang alam na aswang si Ate Tanya. Dahil tulad niya, nagmula rin ang pamilya namin sa angkan ng mga halimaw at nagkalat na ang buong lahi namin sa buong Kamaynilaan, partikular sa Calabarzon at Samar kung saan kami nagmula. Alam kong marami ang nagulat sa inyo. Hindi nyo inaasahan na ako at ang pamilya ko ay may dugong halimaw. Ako rin ang nagmana ng pamana ni Lola ng pagiging aswang. Kaya oras magising ang aking dugo, higit na mas malakas akong nilalang kumpara sa mga kapatid ko. Dahil taglay ko ang punla ng matanda na siyang namumuno sa aming lipi. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Mark. Ipagpatuloy nyo lang ang pagbabasa ng mga ganitong tema na siyang nagpapasabik sa akin tuwing napapakinggan ko. More power po sa inyong channel. Ako po si Bianca ng Paco, Manila. Mga kasandata, mabilisang shoutout lang po ulit para sa story natin, Handaan sa Lugar ng Mga Aswang. Una po dyan kay Alison Upaon, shoutout po. Kay Marinela Isquera, kay Bernadette Aligarbes, shoutout kay Lynette Reparado, at last kay Ma'am Hazel Fiesta.
Shoutout po sa inyong lahat. Hanggang doon lang po ulit mga kasandata. Maraming salamat po sa pakikinig ng episode natin para sa araw na ito. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Hanggang sa susunod nating mga kwento. Muli, ako po si Mark. Maraming salamat.